apply? Mag-a-apply ako. Mag-a-apply pa lang ako. So I'm submitting my application by Friday, before Friday. bakit, sir? Wala. I think that I have a lot to offer there. Ganun din. Sorry, pero di ko may final kong complaint sa inyo si Sir. Okay lang yun. The JBC can always evaluate that properly. Pero hindi naman po yun conflict na. I don't think so. I don't think so. Yan. Narinig nyo ba yan? Sinabi ni Boyeng. Siya daw po ay mag-a-apply bilang ombudsman. Ito kasing si Samuel Martires, ombudsman Samuel Martires ay magre-retiro na sa July 27. Okay? So ngayon, yung pwesto ng babakantihin itong si Samuel Martires ay interesado po itong si Boyeng. Okay? Ay alam po ninyo tayo po ay worry sapagkat lalong lalawak ang control ng mga Marcos sa mga critical na ahensya ng gobyerno. Okay, lalong lalawak kung sakali maapon nito si Boyeng. Ay hawak kontrolado ng ngayon ng Marcos, ng Martin Romualdez ang mababang kapulungan ng Kongreso. Kita nyo naman kung paano maglaro sa politika ang mga congressman, si Martin Romualdez. Kita nyo yung mga congressman, mga politiko na kaalyado ng mga Duterte ay dumadaan ngayon sa butas ng karayom. Mga party list, dumadaan sa butas ng karayom, nanalo na pero dumadaan sa butas ng karayom dahil ang kumilik, hindi natin malaman kung anong nangyayari. Di ba? Diyan pa lang, kitang-kita na natin kung paano nila balahurain itong mga kalaban nila sa politika. DOJ, kita nyo naman. Kita nyo naman kung paano i-twist ng DOJ ang batas. Yung pag-aresto nila kay Tatay Digong. Kita nyo ba yon? Yung pag-aresto kay Tatay Digong papunta ng ICC. Di ba base sa batas dapat dinala sa local court. Competent judicial competent na korte. Ano yon? Di ba yung Court of Appeal, yung mga local courts, ang sabi ng DOJ, sila daw po yun. Di ba? Nung nagkaroon po ng investigasyon sa Senate, kita nyo naman kung paano takipan itong mga DOJ, PNP, DILG. Tatakipan po sila. Okay? Ngayon, kung sakali po maupo itong si Boyeng sa ombudsman, lalo pong lalawak ang kontrol ng BBM administration sa mga ahensya ng gobyerno na critical pagdating sa politika. Lalong lalawak. Sapagkat kung sakali po na maupo ito si Boyeng sa ombudsman, bilang ombudsman, yari tayo. Lalo nilang gigipitin, lalong magiging daan ngayon para i-persecute itong mga Duterte, kakampi ng mga Duterte. Di ba? Kita nyo naman sa ngayon. Ang PNP, napaka-partisan. Okay?
ang DOJ ay napaka-partisan. DILG. Dahil yan po nasa ilalim ng executive, napaka-partisan. Itapos ngayon pati ombudsman, gusto nilang pagharian, pamunuan. Yari tayo dyan. Tandaan ninyo mga kababayan na, itong si Boyeng, may kaso ngayon niya na nakasampa dyan sa ombudsman. Alam na yan delikadisa. May kaso kang nakasampa dyan, dapat, para hindi ka mapagdudahan ng taong bayan na ikaw ay gusto mo lang pamunuan yung ahensya na yan, kung saan may kaso ka, ay dahil sa para maprotektahan ang sarili mo. Anong asahan natin? May kaso dyan sa ahensya na yan, may kaso dyan laban sa'yo. Anong asahan natin? Asahan ba natin na yan ay gagalaw sa ilalim ni Boyeng kung sakali siya ma-appoint bilang ombudsman? Asahan ba natin na si Boyeng i-convict niya ang kanyang sarili? Asahan ba natin na ang kaso gagalaw laban sa kanyang sarili? Hindi. Ito tandaan ninyo, yung nagkaroon po ng kaguluhan sa QOGC, sinampahan po ng kaso, o nagsampa ng kaso, itong si dating Pangulong Duterte laban kay Torre, kay Marbil, kay Abalos. Anong nangyari? Dinismiss po ng DOJ. At ang DOJ, ang namumuno, ang sekretary, si Boyeng. Diba? Conflict of interest yun May kaso ka sa ahensya na yan. Bakit interesado kang pamunuan? Kaya tayo po nananawagan sa Judicial and Bar Council kasi ito si Boyeng, magsabi niya, siya daw po ay mag-a-apply. Okay? Siyempre, dadaan po yan sa proseso. Dadaan po yan sa pagsusuri ng Judicial and Bar Council. Okay? Kaya sana, sa Judicial and Bar Council, sana, i-reject ninyo. Huwag ninyong hayaan ang isang tao na masyadong partisan na mamuno sa isang ahensya na napakalawak ng kapangyarihan. Ombudsman. Huwag ninyong hayaan ang ombudsman na maging partisan. Ito si Boyeng, politiko ito Sana ang maupo dyan sa ombudsman, yung hindi politiko, bagamat ina-appoint ng presidente, pero dapat hindi politiko. Katulad ni Samuel Martires. Katulad ng mga dating ex-Supreme Court Justice. Yung mga yon, asahan natin, hindi yung partisan kasi hindi naman sila politiko Diba? Ito si Boyeng, kitang-kita natin, bata ni Pangulong Marcos. May pinoprotektahan interest. Tapos kung sakali siya ay ma-appoint, naglulukuhan tayo niyan. Di po ba? Naglulukuhan tayo niyan. Huwag na po tayo umasa na maging patas si Boyeng kung sakali siya ay ma-appoint bilang ombudsman. Huwag na po tayo umasa. Ako, hindi na ako umaasa dyan. Kung sakali, ngayon pa lang, duda na ako kay Boyeng. O yung anak nga niya, di ba, yung anak niya, na-involve sa droga, o na-dismiss. Na-dismiss. Di ba? Magiging katawa-tawa po itong mangyayari kung sakali po itong ma-appoint si Boyeng. Kaya, inuulit ko sa Judicial and Bar Council, sana i-reject nyo ang application ni Boyeng. Hayaan ninyo.
na ang i-appoint dyan bilang ombudsman yung tao na hindi partisan. Okay? Yun sana. Di ba? Oh, ito pa, mga kababayan na. Ito pa lang si ah, alias Rene, no? Sumagot laban dito sa akusasyon ni Senador Rizal Ontiveros. Okay? Di ba kamakailan naglabas ng unang video ito si alias Rene na kung saan inakusahan niya itong si Hontiveros na di umano siya ay binayaran para mag-testify laban kay Kibuloy, laban kay Duterte, laban kay Sara. Sabi ni alias Rene doon sa kanyang naunang video, hindi daw po totoo lahat ng mga pinagsasabi dun sa Senado. Yun daw po ay scripted. Siya daw po ay binayaran ng kampo ni Ontiveros di umano. At sa kanyang mga sinabi, marami daw po mga meeting ang kanilang ang kanyang inatinan. Kung sino-sino itong mga binabanggit niya. Na taga DOJ. O DOJ, mayroon pang involved di umano. Pati Amerika. Para daw itong si Iki Buloy ay doon extra rendition ba yun? Tawag na yun. Kung sino-sino mga binabanggit niya. Laban dito sa kay Hontiveros. Ngayon, itong si Hontiveros, sumagot naman at nagpa-press code doon sa Senado. Pinabulaanan naman nito ni Hontiveros itong sinabi ni alias Rene. Na hindi raw totoo na binayaran si alias Rene. Nagpakita pa ng mga screenshot, ng mga email, text, messages. May nabasa nga ako doon, English yan. English. English yan. Ilan lang yan sa di umano message ni alias Rene kay Hontiveros. Yan po ay nilabas ni Hontiveros. Kaya nagulat ako, English hero pala itong si alias Rene. Marunong pala mag-English. Marunong pala mag-English. Alias Rene. Ano pangalan nun? Tunay pangalan si Murillo. Michael Murillo. Alias Rene. Itong pangalawang video ni alias Rene, kung saan sinagot niya itong akusasyon ni Rizal Ontiveros, ay sinabi niya, hindi raw po totoo ito sinabi ni Rizal Ontiveros. At sabi ni alias Rene, dahil siya po ay kakasuhan daw ni Rizal Ontiveros, no? Pinagbantaan na siya daw po ay kakasuhan pati ng mga sa likod nitong bidyong ito. Okay? Ay ang sabi ni alias Rene, hindi na po siya takot sa consequence sapagkat siya daw po ay nakokonsensya. Ako ini-analyze ko Okay? Alias Rene versus Senador Rizal Ontiveros. Senador na kung saan makapangyarihan. May immunity. Meron kang kapangyarihan para tawagin ang NBI, ang police, mag-imbestiga. Okay? Bilang senador, malawak ang kapangyarihan ni Hontiveros bilang senador. Versus alias Rene na isang hardinero ni Kibuloy. Diba? Si alias Rene walang pera. Walang kapangyarihan. Walang immunity. Ang kanya lang sinasabi, siya daw po ay nakokonsensya.
dahil doon sa nangyari sa kanyang pagpayag na pag-testify dahil di umano siya ay binayaran ng kampo ni Ontiveros. Ako, ina-analyze ko kung bakit ba itong si Alias Rene ay tinamaan ng matinding konsensya. Sabi niya kaya nga willing siyang harapin, tanggapin itong consequence kung sakali siya ay makulong, makasuhan, makulong. Ano ang joke? Ano ba ang dahilan kung bakit siya ay nakaramdam ng matinding konsensya? Tandaan ninyo, mga kababayan, itong si Alias Rene, di ba siya po ay dating member ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Sa makatuwid, siya po ay masasabi natin na merong pagmamahal, takot sa Diyos. Okay? Alam niya ang consequence, alam niya ang kanyang pananagutan sa Panginoon Diyos doon sa ginawa niya. Kung sakali, totoo man na siya ay binayaran di umano ng kampo ni Ontiveros para siraan si Kibuloy, si Duterte, si Sara, ang consequence noon, kung hindi man siya mahabol ng kampo ni Duterte, ni Kibuloy, ay ang mas nakakatakot, higit sa lahat, ay yung kanyang kaluluwa mapunta sa impyerno. Sa makatuwid, ang parusa ng Panginoon Diyos, yun ang mas nakakatakot, higit sa lahat. Para sa akin, ako bilang Kristiyano din, na nakaintindi sa posibleng kahihinatnan ng inyong kaluluwa kapag gumawa ka ng bagay na labag sa kautusan ng Panginoon Diyos. Kaya nakaka-relate ako kung sinabi ni Alias Rene na siya ay willing harapin ang consequence, makulong, dahil para sa kanya siguro, mahalaga po ang kanyang kaligtasan, kaluluwa, pagdating ng panahon na darating na ang paghuhusga ng Panginoon Diyos. Yun po yun. Para sa akin yun po ang aking pagkakaunawa kung bakit para sa kay Alias Rene mas gusto niyang harapin, makulong, kaysa humingi ng kapatawaran, ituwid ang pagkakamali alang-alang sa Panginoon Diyos. Yan po yun, mga kababayan. Kaya nga di ba ako, ito, aaminin ko bagamat ako po ay hindi nagbibisyo, hindi naninigarilyo, hindi nanuloko ng tao, okay? Walang nagrabyadong babae, hindi nagnakaw, hindi pumatay. Pero ako inaamin ko, bilang makasalanan, there's a time na kung makakita ka ng magandang babae, okay? Normal sa lalaki yun, di ba sa atin, mga lalaki, normal yun. Makakita ka ng magandang babae, wow. Tapos, magiging polluted na ang isip mo. Kung ano-ano nang naisip mo na kalaswaan, laban doon sa babaeng maganda na nakita mo. Nung ako ay hindi pa Kristiyano, nung ako pa hindi pa na bautismuhan, akala ko normal lang yun. Pero nung ako po ay nagkaroon ng wisdom, ng Espiritu ng Diyos, nalaman ko mali pala yun. Yun pala po ay karumal-dumal para sa Panginoon Diyos. See? Kaya nga po ako, nung nag-confess ako, sinabi ko yun. Akala ko normal lang. Sabi ko pa nga, proud pa ako sabihin doon sa isang tao, sa pastor na nagsabi sa akin ng Bible. Sabi ko, opo, ginagawa ko yan May mga babae minsan, nakasalubong ko, sexy, minsan nga, itinan ko mula baba hanggang taas. Pati yung
putot po ng katawan. Dahil dyan, iniisip ko polluted na, kung ano-ano na. Inaamin ko yun. Sabi ko pa, normal sa lalaki yun. Ganun pa ang pagkakasabi ko. Anong nangyari? Nirebyok po ako ng pastor. Di ba? Nirebyok po ako. Siyempre ako naman, humble, malambot ang puso pagdating sa Panginoon Diyos. Na-realize ko, mali pala yun. Di ba? Mali pala yun. So dahil dyan, na-realize mo, mali pala yun, magsisisi ka. Magsisisi ka. Di ba? Pagsisisihan mo. Ihingi ka ng tawad sa Panginoon Diyos. Kaya sa akin palagay po, ganun din po ang nararamdaman ni Alas Rene bilang dating kabahagi ng QOGC. Naniniwala ako na hanggang sa ngayon ay nasa puso pa rin niya ang Espiritu ng Diyos. Kung bakit ganun siya katigas sabihin, handa niyang harapin ang consequence na kaso na i-file sa kanya laban ni Hontiveros. Diba? Mabigat po yun mga kababayan. Diba? Para sabihin mo ng gano'n, di bale, makulong ka, kapalit ng kaluluwa mo, kapalit ng kaligtasan mo. Kaligtasan ng kaluluwa mo. Okay yun. Parad ako doon. Diba? Yun po yun eh. Yun po ang aking nababasa dito sa nararamdaman ni Alas Rene. Diba? Ganun po mga kababayan. Diba? Kaya sa atin nasa atin po ang paninimbang kung sino dito ang nagsasabi ng totoo. Hontiveros o Alas Rene. Si Hontiveros na makapangyarihan laban kay Rene na isang hardinero na walang immunity. Di ba? Kaya kung titimbangin po natin, ako panig ako kay Alas Rene. Okay? Yan po mga kababayan.